Ito ang inyong Armed Forces. Palatuntunang nagtatampok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa serbisyo ng sundalong Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Kilalanin ang mga kawal na naglilingkod sa bayan dito sa programang nagbibigay daan sa bawat panig ng katotohanan. Ito ang inyong Armed Forces. Isang magandang hapon sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga tropa na patuloy pong nakantabay at nanonood sa ating pong programang patuloy na magbibigay impormasyon at kaalaman sa ating pong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito po ang programang ang inyong Armed Forces. Mga tropa, sa hapon po ito isa namang special na edisyon ng programang inyong Armed Forces na kung saan isa po sa mga unit ng ating pong Philippine Navy ang ating pong makakapanayam sa hapon pong ito upang magbigay ng impormasyon at kaalaman at serbisyo para po sa ating pong mga kasundaluhan at sa ating pong mga mamayang Pilipino. Mababayan, isa pong magandang hapon na sa ating pong mga airmen, airwomen, sa ating pong mga sailors, sa ating pong mga soldiers at lalo na po sa ating pong mga tropang Marines na patuloy pong nakaantabay at nakikinig at nanonood dito po sa ating pong programang inyong Armed Forces. At mga tropa, sa ating pong programa tayo po napapanood sa ating pong himpilan ng radyo, sa ating pong Facebook page, Katropa DWWD CRS Virtual RTV. At tayo rin po ay napapakinggan sa DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At maliban po dito mga kababayan, tayo rin po ay napapanood sa signal cable sa 107, sa TVQ2 channel, 107 channel, na kung saan tayo po ay napapanood po sa ating pong programang inyong Armed Forces. Ngayon, mahapon mga katropa, isa namang special na edisyon ng programang inyong Armed Forces upang magatid ng serbisyo sa ating pong mga sundalohan at sa ating pong mamayang Pilipino na kung saan ating pong makakasama sa hapong pong ito ang opisina ng Ethical Standards and Public Accountability ng ating pong Philippine Navy or in short ay OSPA Philippine Navy. Sa hapong po ito mga babayan, ating pong silang makakasama, tatlo po sa ating pong mga manggagawa at dalawa po dyan ay dalawa pong opisyales ng ating pong Armed Forces of the Philippines sa Philippine Navy ang ating pong makasama para po sa ating pong talakayan at pagbibigay impormasyon at kaalaman sa ating pong sandatahang lakas ng Pilipinas. At mga babae, hindi na po natin patatagalin pa, makakasama po natin ang nabanggit ko po kanina from the Office of the Ethical Standards and Public Accountability ng ating pong Philippine Navy, OSPA Philippine Navy. Hello sir, ma'am, magandang hapon po sa ating pong lahat. Sa iyo, katropang Glenn, it's good to see you again. Yes sir. Ayan, sir, nice pong tayo po ay magpakilala para po sa ating pong mga kababayan at sa ating pong mga katropa na nakantabay at nakikinig ngayon dito po sa ating pong programang inyong Armed Forces. Maraming salamat sa iyo, katropang Glenn, at bago tayo magsimula, nais kong ipakilala sa inyo ang aking mga katropa kasama dito sa Office of Ethical Standards and Public Accountability. Ang aking executive officer, walang iba kundi si Commander Edwin Bigonia, ang nasa aking kaliwa. Ang ating magiting na civilian human resource, walang iba kundi si Ms. Milet Laurente. At ako naman ang inyong Deputy Chief OSPA Philippine Navy, walang iba kundi si Captain Norsal Dimaporo, Philippine Navy MNSA. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang gandang hapon sa ating mga tagapakinig, sa buong kasundaluhan, sa mga sailors at Marines, airmen, and all members of the Armed Forces of the Philippines, including our civilian human resource.
Maraming salamat po sir in behalf po ng ating pong programang inyong Armed Forces at sa ating pong himpilan ng radyo. Kami po taos puso nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay ng pagkakataon sa pong ito upang magbigay ng kaalaman muli sa ating pong mga kasunduluhan at sa ating pong mga mamayang Pilipino. At by the way sir, tayo po ay napapanood sa TVQ2 channel sa ating pong signal cable. Napapanood po tayo sa TVQ2 107 channel po ay napapanood po tayo sa ating pong programa ngayon dito po sa ating pong Armed Forces Radio. At hindi na tayo pang radyo sir, kundi tayo rin po ay napapanood sa TV sa araw pong ito. At isa pong magandang pagkakataon pong ito upang ipabatid po natin sa ating pong mamamayang Pilipino ang serbisyo na ibinibigay po sa atin ng ating pong Armed Forces of the Philippines, especially ng ating pong Philippine Navy, the OWESPA Philippine Navy. At sa mga babayan po natin, sa mga tropa po natin nakantabay ngayon, sa mga sundalo po natin nakatutok ngayon, mga mayang Pilipino na nakantabay, ay kung may nais po mga kayong katanungan or nais nyo pong i-clarify, pwede nyo po kayong mag-comment at pwede nyo pong isend dyan sa ating pong Facebook page at makita nyo po dyan. At kung live nyo po kami napapanood, type nyo lang po sa ating comment section below at ating pong live po yung babasahin at ating pong makikita yan upang maging masagot at masagot ng ating pong mga guests sa hapong pong ito. At sir, at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Sir, bago pong lahat ay baka meron po kayong nais pong batiin at bago tayo dadako doon sa ating pong talakayan sa hapong pong ito, sir. Okay, maraming salamat Katropang Glenn. Siguro bago ang lahat, nais namin magpasalamat sa iyo at sa buong management ng DWD, the Armed Forces of the Philippines radio station, for giving us this opportunity to convey to the public and to your avid listeners, of course, the members of the Armed Forces, the organizational and social significance of our office, the OWESPA Philippine Navy, and for giving us a benign platform for us to be able to promote our advocacies in pursuing our visions and missions. And also, before we start, we'd like to acknowledge the Navy leadership, particularly our flag officer in command, Vice Admiral Giovanni Carlo J. for the Philippine Navy, and the Vice Commander of the Philippine Navy, who also serves as the Chief of the Philippine Navy, no other than Rear Admiral Adi Luis S. Bordado, Philippine Navy, for leading us and guiding us in the accomplishment of our goals and mission, that with a vision that by 2028 we shall be a modern, multi-capable naval force responsive to our maritime nation's defense and development. Yan po ang aming pangunang pananalita. At dahil gusto ko rin bumati personally sa aking may bahay, sa aking wife, who is celebrating her birthday today. To my wife, Sam, happy birthday. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you so much, Sir At maraming pong salamat sa inyo pong mga mensahe para po sa ating pong mga babayan at especially sa ating pong mga tropa sa Philippine Navy. At para po sa ating pong mga babayan, isa po ito sa pinakamalagang impormasyon na dapat malaman po ng ating pong mga kababayan at sa ating pong mga katropa sa Philippine Navy at sa ating pong buong Armed Forces of the Philippines. How the Philippine Navy, the Office of the Ethical Standards and Public Accountability of the Philippine Navy perform their tasking in order to serve the Filipino people and especially sa ating pong as a whole as the Armed Forces of the Philippines. At sir, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa at para po sa ating pong mga manunood at nakantabay dito po sa ating pong programang Inyong Forces. Sir, what is the mission of the Office of the Ethical Standards and Public Accountability ng ating pong Philippine Navy or in short is the OWESPA Philippine Navy, sir? Alright, at mukhang mahina po mga kababayan sa mga tropa po nating nakantabi ngayon.
ay mukhang nawawala po yung connection ano, ng ating pong guest sa hapon pong ito. At by the way, no, sa mga nais pong umantabay at kakantabay pa lang mga kababayan, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ay pwede nyo pong i-type dyan sa ating comment section below at live po nating babasahin yan po yan. At kasama po natin sa ating pong mga guest ngayon ang sasagot po doon sa ating pong mga katanungan. By the way mga kababayan, sa mga tropa po nating nakatutok ngayon at kasama po natin sa ating pong talakayan at sa pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa ating pong mga manunod at sa ating pong mga nakatabay sa ating pong Facebook live streaming. Kasama po natin ang ating pong Deputy Chief ng OWESPA, Philippine Navy. Walang iba po yan kundi si Captain Norsal D. Dimaporo, Philippine Navy. At kasama din po natin ang Commander si Commander Edwin R. Bigonia at ang Executive Officer po yan ng OWESPA Philippine Navy at kasama din po natin si Miss Maria Ann Tolet B. Laurente, Civilian Human Resource ng ating pong OWESPA Philippine Navy. At hello sir, ma'am, okay na po ba tayo at napapakinggan niyo po ako sir, ma'am? Yes, magandang hapon sa iyo ulit, Katropang Glenn. Pasensya na sa ating interference sa mahinang connection ng ating internet. Siguro, sagutin ko na yung unang katanungan kung Yes, ano sir. yung tungkulin o mission ng OWESPA Philippine Navy. Mm-hmm. Yes sir, go ahead sir. At para po sa ating pong mga taga-subaybay at taga-pakinig sa hapon po ito sir. Tulad ng mission ng OWESPA Armed Forces of the Philippines, ganun din ang aming mission. Ang aming mission, ang mission ng opisina ay mapahusay ang professionalismo or enhance the professionalism, promote honesty and integrity of the among our personnel, including our civilian human resource, laban sa graft at aming primary mission. Ayan, at thank you so much sir doon sa pagbigay po ng kahulugan at ano nga ba ang misyon ng ating pong Office of the Ethical Standards and Public Accountability ng ating pong Philippine Navy. Mga kababayan, it's very important in every mission, in every organization, there's always a mission na ibinabahagi po ng ating pong mga organisasyon. At ayon nga po sa nabanggit po ni Captain Norsal ang Deputy Chief ng OWESPA Philippine Navy, which talks about professionalism and promote honesty and integrity in the military service, and especially just to instill the ethical standard and include strong sense of public accountability among the military and the civilian personnel against graft and corruption. Napakalaga po ito mga kababayan. Sir, ito po isa sa pinakamagandang tanong. You mentioned the mission of the OWESPA Philippine Navy. So ano naman po ang functions ng ating pong opisina sa ating pong patuloy na serbisyo as a whole sa Philippine Navy at sa buong Armed Forces, sir? Okay, salamat sa iyong katanungan. Siguro bago ko sagutin yung kung ano man yung mga functions ng aming opisina, nais kong emphasize na ang opisina ng OWESPA, AFP as well as the OWESPA Philippine Navy was created actually as the anti-graft body. So yun talagang pinakauna naming mission. Bigyan ko ng konting background na in 1962 na-create na yung ating opisina. Ito ay noon ay tinatawag na AFP Special Operations Group under the direct control of the Chief of Staff Armed Forces siya. Tapos in 1974, naging under naman siya ng administrative control siya ng the Inspector General. Pagdating naman sa 1981, because of it was renamed as Anti-Graft and Graft Practices Agency or AGPA. Noong 1986, because of the EDSA Revolution, kinreate to as AFP Anti-Graft Board by the Presidential Commission on Good Government or the PCGG. Tapos in 1990,
doon na pinangalanan ito ng Office of Ethical Standards and Public Accountability or the OSPA-AFP. And dito naman sa Philippine Navy, in 1991, nagkaroon tayo ng memorandum creating the the OSPA Philippine Navy with the Vice Commander as its Chief of Office. So, tulad ng sabi ko, ang OSPA, or the OSPA Philippine Navy was really created as the anti-graft body of the Armed Forces of the Philippines. Yes, sir. Go ahead, sir. Yes, sir. Alright, at nawawala po ng Ngayon, mga as kababayan. time goes, Yes, sir. Go ahead, sir. At napaganda po ng inyo pong binigay po na short brief history ng ating pong opisina, at ito po ay napakalaga upang malaman po ng ating pong mga kababayan why this office was sabi nating naitayo para po sa isa pong napagandang panukala at serbisyo para po sa ating pong Armed Forces of the Philippines. Sir, tuloy po tayo doon, sir, sa ating pong nais pong iparating, especially po itong functions ng ating pong opisina. Pasensya, sir, dahil nawawala po talaga yung inyong pong linya at ang inyong pong connection dyan po sa inyong pong area. okay, pasensya ulit sa aming mahinang connection. Sana po ay naririnig nyo ng maliwanag ang aming sinasabi dito, Katropang Glenn. Ituloy Yes, sir. ko na yung Loud and aming clear po, sir. functions Yes, sir. dito sa USPA. Okay. So, yung OSPA Philippine Navy has evolved. It has transformed into an investigative body that is not only focused on anti-graft, but we have been given the authority of the GHQ AFP were given functions such as the implementation of the Code of Conduct and Ethical Standards for the military personnel of the AFP. Ito yung dating tinatawag natin na AFP Code of Ethics. Kami rin ang nangongolekta or we collect the statement of assets and liabilities and net worth of our personnel. Kami rin ay nag-hold ng different advocacies or forum focusing on integrity, military values, and professionalism. And just recently, in 2018, we're given the function as the sole investigator for cases involving sexual harassment for complaints filed against our Navy personnel. So aside from that, until June 2020, we're also given the jurisdiction in resolving domestic conflict among the members of the Philippine Navy. So yun po yung mga functions ng OSPA Philippine Navy. So from being a sole anti-graft body of the Armed Forces of the Philippine Navy, we have transformed into different areas where we investigate summarily in the cases of sexual harassment, domestic issues, as well as we're given the function of educating and promoting good values and professionalism among the members of the Philippine Navy by advocating integrity and conducting forum that promotes the integrity and good values of our personnel. Yes, sir. At kami po ay natutuwa through your explanation about the functions ng ating pong Philippine Navy. Talagang napaganda po ng inyo pong mga panukala, especially po sa inyo pong opisina. Sir, why it is very important sa ating po, para po sa ating mga taga-subaybay at taga-panood sa ating pong programa ngayon, why it is very important na ang ating pong mga kasunduluhan ay ma-educate in terms of right conduct and especially in being accountable sa kanila pong pagliling, especially in not only in financial aspect but also in their service. Well, alam naman natin na
ang pagiging sundalo ay isang malaking responsibility. The moment that we were sworn into our duties as member of the armed forces of the Philippines, we know from the very first moment that we wore our uniform that we are required we are required to be an example of Katropang Glenn, pasensya na, naputol ulit ating connection. Yes, sir. At para po sa ating pong mga kababayan taga-subaybayan, at nais po namin ipaalam po sa inyo na talagang kapag connection na ang naging kaaway natin o naging dagot sa patuloy na pag-usapan, talagang hindi na po natin maiiwasan po ito. But it's very part ng ating pong serbisyo na kung saan ay talagang meron tayong challenges. At sir, tuloy po tayo sir doon po sa inyo pong nais pong iparating sa ating pong mga kababayan sir. Tulad ng sabi ko, kailangan natin maging isang magandang ehemplo sa lahat. Dahil pag sinabi mong sundalo, pag nagsuot niya ng uniforme, makikita natin ang manifestation ng isang disiplinadong katauhan. So pag sinabi mong what actually differentiates us from the normal or the regular member of the society or the civilian is that military personnel are known for discipline. So when we talk about discipline, it requires us to be upright, morally upright, and of course, professionals. Thank you so much sir at alam po natin sir at kilala po ang ating pong mga kasundaluhan at especially not only the Philippine Navy at also the as a whole as a Armed Forces of the Philippines na talagang nakikita po nila ang disiplina at serbisyo na ipinapakita po ng ating pong Armed Forces of the Philippines. Sir, by the way, can you give us a background why this kind of discipline ay patuloy pong na-adapt o patuloy pong naipapakita ng ating pong kasundaluhan at as a whole sa buong Armed Forces of the Philippines? Ano po ito pong sinasabi niyo po na while ago, ito pong Code of Conducts and Ethical Standards ng ating pong military sa buong AFP sir dahil marami po sa ating pong mga kababayan na nakaantabang ngayon ang wala pong idea what are the code of conducts ng ating pong military. Sir, can you give us an information about this matter para po mas maliwanagan pa po ang ating pong manunood sa hapon po ito, sir? Yung ating Code of Conduct and Ethical Standards for Military Personnel of the Armed Forces of the Philippines, which used to be called as the AFP Code of Ethics, ito yung kodigo or it's a guiding document that governs the conduct of every military. So it actually creates a common bond among men and women and uniform. So when we talk about Code of Conduct, isa itong standard na sinusundan ng bawat member ng armed forces na sila ay dapat gumawa ng tama at iwasang mag-commit ng offenses na yun ay nakasulat. So there are actually guides or guidelines provided in the Code of Conduct and Ethical Standards that we must comply with. So if you are a military person and you violate some of those offenses enumerated in the Code of Conduct, and you will be liable for administrative case. So yun po, kaya ang ating kasanduluhan ay sumusunod kung ano man ang nakasulat doon sa Code of Conduct and Ethical Standards. So, parang ito ang pinaka-Biblia namin na dapat ito sa araw-araw na trabaho namin, dapat ito ay nakaalalay sa amin. So we always have to be guided by what is written on our Code of Conduct or the Code of Ethics. So by that, hindi mawawala sa landas. So we always be on the right track. Sabi nga nila, if you're on the right track and you'll be avoiding committing mistakes or even small infractions or misdemeanors.
Thank you so much, sir. And we all know because of this kind of conduct na patuloy pong sinasanay at pinapabigay ng halaga sa ating pong mga sunduluhan. That's why, sir, naging isa po sa mga napanagumpayan o sa nating success ng ating pong Armed Force of the Philippines. Ito pong pagkakuha natin ng mataas na grado o sabi nating rating among the different institution na tumutuwang o tumutugon po sa panawagan po ng ating pong gobyerno. Kaya mga kababayan, it is one of the effort na ginagawa po nating AFP, especially sa Philippine Navy, sa kanila pong patuloy na pagiging isang mabuting manggagawa o mabuting pong kawal Pilipino. At sir, by the way, sir, in this matter, you told while ago na napakalaga po na makita, sabi natin, ito po ang Biblia ng ating pong mga kasunduluhan para po sa kanila pong daily services na inihandog po sa ating pong mga kababayan. Sa ating pong Philippine Navy, how does the Philippine Navy prevent this kind of commission, prevent the commission of graft and corruption, lalo na po patuloy po ang sinasagawa pong pagbabago ng ating pong pamahalaan, especially panguna po ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte, na tapusin po ang korupsyon sa buong bansa. Sir, how does the Philippine Navy prevent this kind of commission of graft and corruption sa inyo pong hanay, sir? All right. Okay, we have instituted a lot of reform. Pag natanggalin ko ang aking mask because it restricts my medyo nahirapan na po ako kung okay lang bang tanggalin po niya aking mask. Yes, sir. Go ahead, sir. Mas mainam mga po, sir, para katropa mas dito clear sa po, at nang hindi po kayo mahirapan, sir, sa inyo pong pagde-deliver, sir. Okay, tulad ng sabi ko, yung Wise pa Philippine Navy has instituted a lot of measures and mechanisms that would avoid or that would prevent our personnel from committing graft and corruption. So, isa dito actually yung ating collection of SALN. When we collect SALN, we just don't shelve them or archive them as documents, kundi tinitingnan namin yung laman at mga details doon sa mga SALN ng ating mga kasundaluhan. So when we find that there are questionable entries doon sa kanilang SALN, we call the attention of this individual and then we clarify with them kung paano sila nakakuha ng ganitong kalaking properties or pera kung ang kanila namang sweldo ay ganito lang. So, in that case, aside from conducting interview with these concerned individuals na naka-find out namin na medyo may questionable silang entry sa kanilang SALN, we conduct, in coordination with our intelligence units, we conduct lifestyle check. So, by that, by conducting lifestyle check, we're able to determine from among those personal kung sino ba talagang involved sa katiwalian. Kasi alam naman natin sa sarili natin kung magkano lang pumapasok sa ATM natin. Kung ating asawa ay mayroon din trabaho, alam din natin kung magkano papasok sa ating ATM. Kung mayroon man tayong business or properties na kumikita, dapat ito ay nakadeclare. So, when we receive the individual SAL and we see to it that these are properly screened, and these are properly evaluated, assessed, so that we'll be able to know yung cash flow ng bawat member ng Philippine Navy, kung ito ba ay tumutugma sa kanilang kita at ito ay tumutugma sa kanilang present capability to acquire property. So with this robust lifestyle check that we conduct to our Navy personnel, were able to determine from among them kung sino ang possible na involved sa katiwalian. So isa po yung sa measures na ginagawa namin dito sa Philippine Navy. And sir, thank you so much, sir. Sir, by the way, bakit kailangan po nating patuloy na para po ito sa mga kababayan po natin, sir, para po sa ating pong mga kababayan na mga civilian, na why the Philippine Navy
ay patuloy pong sinasagawa ang ganito pong effort at na kailangan pong i-assist ng mabuti ang ating pong mga kasunduluhan, lalo na po sa kanila pong pag-fill out ng kanila pong SALN, sir? Tulad ng sabi mo kanina, Katropang Glenn, we have sworn to protect the nation. And when we were sworn to protect our people, we have also committed ourselves to be accountable to the public. So we have that public accountability. Merong pakiramdam na dapat managot ang bawat isa sa amin sa publiko. Kaya dapat kami ay maging magandang ehemplo sa publiko na kami ay makatarungan at tuwid ang aming dinadaan ng daan. So as members of the armed forces or the Philippine Navy in particular, dapat namin ipakita na kami ay hindi nagkukumit ng graft and corruption, na kami ay kung ano man ang aming nare-receive na sweldo ay dapat naming pinagtatrabahuan at wala dapat mga focus na involved doon sa aming mga kinikita, kundi kung ano lang ang nararapat na receive namin from the government. So it is actually a responsibility and accountability not only by the Philippine Navy personnel but all of us as a Filipino. We should commit ourselves to being honorable, being accountable to the people. We should be one in fighting graft and corruption. Kasi tulad ng ini-emphasize ng ating mahal na Pangulo, ang corruption ay isang cancer na sumisira sa ating society, na dapat lahat tayo, it should be a whole of nation approach that every individual must be involved in fighting corruption in their own little way. Kung ikaw ay sumasakop, ay meron kang sinasakupan na maliit na opisina, tulad ng opisina ko, pwede mong ipakita sa iyong mga tauhan na ikaw ay sumusunod doon sa anti-graft and corruption advocacy ng armed forces o ng buong Pilipinas. As I have understood that the corruption itself is part of the national security plan of the government, kung saan ina-highlight doon yung importansya sa paglaban o pagsugpo sa katiwalaan dito sa gobyerno. So yun po ang aming rason kung bakit kami ay nagpupursige na labanan ang katiwalaan o graft and corruption sa hindi lang dito sa Philippine Navy kundi sa buong kasundaluhan. Maraming salamat sir sa inyo pong kasagutan sir. And by the way sir, para po sa kaliwanagan po ng ating pong mababayan, there are some of the enlisted personnel and there are some of the sabi nating mga kasundaluhan and also sa ating pong mga gagawa, especially po sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho po sa ating pong pamahalaan. And they don't have any idea. Sabi natin, hindi naman sapat o hindi po sapat ang kanya pong kaalaman while they are there, sabi natin, nagpa-filing nito pong SALN natin. Sir, ano po ang nailalagay po sa ating pong batas? Why the Filipino people, especially working in the government, kailangan po mag-file ng SALN? Ayon po sa inyo pong sariling opinion, sir, regarding po dito, sir. Okay, maraming salamat Katropang Glenn. Baka sa puntong ito, magandang tanungin natin ating Katropang si Commander Begonia kasi siya po ang tumututok dito sa ating SALN evaluation and review. So, pakinggan natin si Commander Begonia sa kanyang sasabihin about sa SALN policy. Yes, sir. Magandang hapon, sir. At, yes, sir. Go ahead, sir. Regarding sa pagpapile sa atin, ito ay ayon sa Republic Act 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So itong batas nito ay nagsasabi na kailangan nating ipanatilihin yung prinsipyo na ang public office is a public trust. So, ito yung batas na sinusunod ng lahat ng kawani ng gobyerno
na magsumite ng statement of assets, liabilities, and net worth. Kasur ng kanilang best interest, financial connections, and yung mga kamag-anak nila sa gobyerno up to the fourth degree of sanguinity and affinity. So, ito yung primary na batas na sinusunod ng lahat ng gobyerno regarding sa pagsasabite ng salin. So, sa ipagpapatuloy ko, lahat ng officials and government employees ng government ay nire-require na magsambit ng salin kada ika-30 ng Abril. Ito yung ayon sa batas. So, every April 30 ay kailangan nating mag-submit ng salin sa mga repository agencies kagaya ng Office of the President, Ombudsman, Civil Service Commission, at saka sa OSPA AFP. So lahat ng kami dito sa Philippine Navy ay nagsasubmit sa nabanggit kong mga opisina. So kung nagkataon na ang sundalo natin ay hindi nakapag-submit ng salin, sila ay maaaring maparusahan na under the Article 4105 ng punitive reprimand. Hindi rin sila makakatanggap ng kanilang performance-based bonus o yung tinatawag nating PBB. And at the same time, we implement temporary non-withdrawable ng kanilang pay and allowances until such time na makapag-submit sila ng kanilang salin. So, kung ang isang sundalo ay nakakommit ng 2 beses ng hindi pagsasubmite ng salin, maaari natin silang imbestigahan at patawan ng dismissal from the service. So, ito yung mga ginagawa namin sa Philippine Navy para ma-compel ang mga sundalo namin sa pagsusumite ng kanilang salin. So marami na rin kami naparusahan. So far sa pagdaan ng mga taon, mangilan-ngilan na lang yung hindi nakakapag-submit ng kanilang salin. And thank you so much, Sir Eno. At talagang napakaganda po ng inyo pong mga programa at panukala, especially po sa ating pong Philippine Navy. That's why you attain a good services na inyo pong binibigay sa ating pong mga sundalo. Sir, what will happen? Katanungan ko po doon, sir, what will happen to doon po sa ating pong mga Philippine Navy if talagang hindi po talaga nagsasubmit maliban po doon sa inyo pong nabanggit? Meron bang instances na talagang tinatanggal po talaga sa serbisyo po nila sa bilang isang pong kawal o sa bilang isa pong Philippine Navy personnel po, sir? Yes, Glenn. May karapatan ng Philippine Navy na tanggalin sa hanay ng kasundaluhan ang mga sundalo, maging ito man ay opisyal, sa mga hindi sumusunod sa pagsusumite ng salin. Mahigpit kami sa mga bagay na ito. Ini-inspect namin kung tama ang ginawa nila sa kanilang salin. Bago namin dalhin sa nabanggit ko mga repository agencies. Kasi dumarating din ang panahon na ini-inspect din ng isang halimbawa yung sa commission on appointment, yung mga colonels or captains above na napopromote or nako-confirm sa kanilang promotion or designation sa
major responsibility assignments. So, ginagawa namin ang lahat kahit sabihin natin na mahirap dahil lahat ng Navy personnel ay aming ini-inspect. So, medyo may kahirapan dahil kulang kami ng tao, pero pinipilit namin magawa itong mga bagay na ito para makakomply doon sa compliance guidelines ng General Headquarters. And thank you so much, sir, sa kay Sir Commander Bigonya, sir. Sir, by the way, sir, there are instances na meron po tayong mga tropa, especially po sa Philippine Navy, dahil marami po tayong mga asset, mga panibagong barko at nadideploy po sa iba't iba pong area of responsibility po sa ating pong bansa. Sir, what if tumugma po yung pangangailangan ng ating pong opisina na mag-submit po ng ating pong SALN ang bawat po na miyembro ng ating pong Philippine Navy at sila po ay deploy or nasa karagatan na patuloy pong nagsasagawa ng ating pong operasyon sa pagbabantay sa ating pong area dito po sa ating pong karagatan. Sir, ano pong ginagawang effort po ng ating pong opisina para po ay makapag-comply ang lahat po ng ating pong mga personal sa Philippine Navy na assign doon sa mga barko po, sir? Regarding sa katanungan mo, may mga pagkakataon na may ganyang sitwasyon. Yes, sir. Ganun pa man, sinasabihan namin ang kanilang mother unit na mag-submit pa rin ng kanilang salin dahil hindi excuse na ma-deploy sila yung malayo sila. Let's say sabihin natin nasa karagatan sila, matagal sila doon. Pero ang sinasabi namin ay kailangan immediately pagbalik nila ng pagdaong nila sa pier ay kailangan nilang isubmit yung kanilang mga salin. Wala kasing excuse sa pagsasabit ng salin. Mm-hmm. Kahit yung mga nasa abroad, nire-require namin magsabit ng salin kung maging sila man ay isang estudyante na nag-aaral sa ibang bansa o mga deployed na personnel natin sa iba't ibang panig ng mundo. Thank you so much, sir. At ito, mga babayan, sa mga tropa po natin nakantabang yun, it's very important para po sa ating pong kaalaman na ito pong pagsasubmit o pagsusumitin ng salin is very important po bilang isang pong manggagawa ng ating pong manggagawa po na sa gobyerno at we are working in, alam natin na tayo po we are working as a public servant. So we are very accountable. Ayon po sa nabanggit po ni Captain Norsal kanina na it is very important na maintindihan po na at ma-educate ang ating pong mga kasunduluhan para regarding po dito upang sila po ay makapagserbisyo ng tama at talagang mapunta sa right track. Ito pong nabanggit ni Captain Norsal. It is very important, mga babayan, na ito po ay pinapahiwatig at pinaparating sa atin ng ating pong Philippine Navy sa pangunguna po ni Captain Norsal ang kalagahan na malaman ng taong bayan ang ginagawang effort po ng ating pong Philippine Navy in terms of the right conduct na makita po sa ating pong mga sanduluhan. Kaya sir, kami po ay sumasaludo sa inyo pong patuloy na effort, especially po sa inyo pong hanay, na ipakita sa ating mga babayan ang mga serbisyo na isinasagawa po ng ating opisina para po mag-guide at ma-monitor po natin ang ating pong mga sanduluhan para po sa tamang serbisyo na may rendered sa ating pong mga mamayang Pilipino. Thank you so much kay Commander Bigonya, sir. Maraming pong salamat sa inyo pong mga pahayag at impormasyon na ipinapabatid po sa ating pong mga kababayan at manonood ngayon sa hapon pong ito. At sir, by the way, ito po isa pinakamalagang katanungan na ating pong nais pong ibahagi, nais pong ipasagot sa ating pong mga taga-subaybay at maintindihan po na itong kalagahan po nito. Sir, how do you handle the domestic related disputes sa ating pong hanay sa Philippine Navy, sir? Captain Norsal, sir? Ayan, at mukhang nawawala na naman sa linya. Talagang napaka-importante talaga na ma-monitor natin yung
connections po natin. Ano. Sir, gusto ko lang po ulitin yung ating pong katanungan, lalo na po ito pong napagandang katanungan dahil ito po ay bilang isa pong kawal Pilipinas, very important na maipakita at maparating po namin sa taong bayan na the Armed Forces of the Philippines, the AFP personnel is always in the right track. Sir, how do you handle ito? Ulitin ko lang po yung tanong, sir. How do you handle the domestic related disputes na sa inyo pong areas, especially po sa Philippine Navy, sir? Okay, thank you so much, Katropang Glenn, for the question. Before answering the question, I would like to clarify that till June 2020, the jurisdiction for domestic issues were actually transferred to the Office of the Provost Marshal. So, but just the same, I would like to answer yung question kung paano namin in-handle before we transferred such jurisdiction to the Provost Marshal. What we actually instituted was a mechanism or a mechanism of mediation wherein the parties to a conflict, yung mag-asawa, ay binibigyan namin ng platform or venue para sila ay makapag-usap bago magkaroon ng kaso. So, aming binibigyan ng tawag ang respondent kung ito ay sundalo, official man, or enlisted personnel or civilian human resource para sila ay humarap sa kanilang nagreklamong it's either asawa or kanilang mga anak. So, binibigyan namin sila ng opportunity para sila mismo ang mag-design ng kanilang arrangement or negotiation bago maging isang kaso, isang reklamo from complaint to being a case. So we provide them a platform for mediation. So we facilitate the negotiation or the whatever talk that happens between the husband or wife or involving their children. So yung domestic cases actually have been addressed well by the Philippine Navy by the creation of this mediation policy. So marami dito sa mga nagtutunggali or mga parties involved in domestic cases ay napag-uusapan nila kung paano nila masolba sa kanilang within themselves kung paano nila i-resolve ang mga issues. So tulad ng issue ng financial support. So most of the time kasi ang issue sa domestic ay yung pagbibigay suporta sa mga anak o sa asawa, sa pamilya. So nagagawa naman ng paraan kung meron namang kakayanan na makapagbigay ng suporta yung ating sundalo ay na-facilitate naman natin para mabigyan ng kaukulang financial support sa kanyang mga anak o sa kanyang pamilya. So yun po. Pagdating sa domestic issue, we first introduce mediation before considering the case for investigation. So, konti na lang po ang na-imbestiga natin dahil sa level pa lang ng mediation, na-resolve na po natin ang kanilang mga problema. And thank you so much, sir. Talagang patuloy po ninyong sinusuportahan ang effort ng ating pong mga sundalohan, lalo na po sa kanila pong patuloy na serbisyo. By the way, sir, there are instances na meron po talaga sa ating mga kasundaluhan ang sabi natin, alam po natin na iniiwasan po natin na ang ating pong mga sundalo ay makagawa ng mga bagay na ikakasama po ng ating pong organisasyon, ng ating pong institusyon. At ito po ay alam po natin na most of the soldiers at karamihan at lahat po ng ating pong sundalo ay sinusunod ito po mga batas na ito. Sir, there's instances na sabi natin ano po ang sinasagawang effort naman ng ating pong opisina regarding po doon sa kanila pong kapakanan. Lalo na po kapag sila naman po ay ginagawa ng mga bagay na against doon sa kanila pong hindi namang ginagawa. Tulad lang po nito, sir, yung halimbawa, yung sundalo po natin ay hindi naman siya yung sabi natin hindi naman siya yung tunay na asawa or sabi natin hindi naman siya yung nakabuntis. There's an instance, sir, napanood po natin yan sa social media na mayroong isang personnel po natin na napikot, sabi natin, napikot ng isa pong
ng isa pong sibilyan o sa mating isang sibilyan. Sa ano pong ginagawang hakbang ng ating pong opisina para po maiwasan po yung ganitong instances in protection po sa kanila pong serbisyo bilang isa pong tapat na naglilingkod sa ating pong bayan, sir? Okay, thank you for that question. We see to it kasi na before we entertain any complaint, we try to validate the allegations. Kung yung allegations ba ng isang complainant ay may merit. So, meron kasi kami, we, as an investigative body, as provided by our policy, there are mechanisms that provide protection not only to the complainant but also to the respondent. So, as investigative body, we ensure that we are impartial. We ensure that we are objective in conducting investigation. So, bago namin bigyan ng kaukulang parusa ang isang member ng Philippine Navy, we try to really evaluate whether the complaint against our personnel are validated, verified, true, and hindi ito ginawang ang complaint ay hindi ginagawang weapon laban sa ating kasundaluhan. So we protect not only the rights of the complainant, but we also accord protection to the members of the uniform service. Kasi maraming tulad ng sabi mo, may mga kaso na ginagamit yung polisiya mismo, yung policy or yung batas, yung rules and regulations para gawing kasangkapan or weapon laban sa ating kasundulan. But in our office or sa lahat ng opisina, investigative body ng Philippine Navy or ng Forces of the Philippines, we make sure that we accord protection. We accord the rights to the respondent, to the members of the armed forces. But we make sure na walang member ng armed forces of the Philippines or ng Philippine Navy na napaparusahan na hindi nabibigyan ng due process. So it's the basic thing that we accord our personnel the right to due process. So by giving them due process, we're able to listen and be able to evaluate whether the complaint filed against them are actually valid or not. Yun ang aming sinisigurado, katropang Glenn. Yes sir, maraming pong salamat at ito, napaganda pong mensahe po ang inyo pong ipinaparating ngayon sa ating pong mga sandaluhan. At least they have an idea how the Philippine Navy support their sa ating concerns kapag meron ganitong silang mga instances. At ito po isa pinakamalagang impormasyon na kung saan ay kanila pong dapat maintindihan na kung saan ay ang ating pong AFP, ang ating pong institusyon ay hindi po sila pababayaan hanggat sila po ay magbigay ng magandang serbisyo sa ating pong institusyon itself and especially sa ating pong mga kababayan. Sir, what are the future plans na patuloy pong ninanais at patuloy pong hinahangad ng ating pong office, especially po ng OSPA, ng inyong pong opisina para po sa patuloy na serbisyo na sinasagawa po ng ating pong Philippine Navy sa patuloy pong modernization program na ginagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines, sir? Ang OSPA kasi as an investigative body we do not concentrate merely on investigating the cases filed or the complaint filed against our personnel. As an anti-graft body, we see to it that we continuously promote professionalism by advocating a sense of honesty, integrity, and accountability to the public. So, ang ginagawa namin ay we conduct information drive as far as we can reach our people sa barko, sa mga isla. We see to it na yung mga personnel namin ay well-informed and educated doon sa ating mga policies, old policies and new policies, existing policies that concern them. So, yun naman ang nakita naming solution that we continuously advocate and inform the members of the Philippine Navy para naman they are updated doon sa mga polisiya natin, and by that they are being empowered by informing them of the current challenges
as well as the policies that are being introduced by the armed forces, they are able to equip themselves and prepare themselves na hindi sila maka-violate ng offenses, common offenses. So, ang ating future plans or activities largely involve on advocating our programs. Our programs, for example, just recently, if I may only discuss here or point it out here, Katropang Glenn, that just recently in December of 2020, despite the challenge of the pandemic, itong COVID-19, we were able to conduct an advocacy on anti-graft and corruption. So we have, if you can observe that we are wearing this mask, what's written actually in here ay ang katagang, I am a Filipino soldier, I am professional, I am honorable, I am not corrupt. At meron din kaming inamimigay sa lahat ng miyembro ng Philippine Navy sa kanilang mga especially dun sa members ng UASPA, ng subordinate units, yung t-shirt ng itong proudly worn by our civilian human resource dito, yung ganun din, yung I am not corrupt shirt. Our point here is we should be proud that as a Filipino, we should be known as a Filipino Filipino nation who is not corrupt. We should also be known as an honorable nation. We should also be known as professional. So when you become a member of the armed forces, when you become a member of the Philippine Navy, it is expected of you that you are honorable, you are professional, and you are not corrupt. So that is one of the advocacies that we have conducted recently. And aside from that, we have been continuously conducting integrity forum, especially for those newcomers, yung sa mga bagong pasok ng kasundaluhan, yung ating mga estudyante sa Naval Education Training and Doctrine sa Zambales, sa basic school sa Ternate, Cavite, sa ating mga Marines. So we continuously conduct information drive on our current policies or our new policies on anti-sexual harassment para hindi sila makapag-commit ng sexually related offenses. So, ginagawa din natin na opportunity yung pagbibigay sa kanilang information na sila ay makiisa at suportahan ng ating advokasya laban sa katiwalian sa graft and corruption. At nagbibigay din tayo ng reminders or education sa kanila about dun sa Code of Conduct or the Code of Ethics para tuloy-tuloy na ating mga kasanduluan ay na-inform sa kanilang mga responsibilities at ang kanilang responsibilities as members of the Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines. So, yun Katropang Glenn, hindi kami napapagod at tuloy-tuloy kami kahit may pandemya, kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na umikot sa aming mga units, kahit sa mga malalayong lugar kung saan meron kaming mga barko, kung saan meron kaming mga marino na nakadeploy. Kami po ay bumibisita para magbigay kaalaman sa ating mga pulisiya at ating ding mapakinggan ang kanilang mga questions para diretso nating na-address ang mga problems. So we do not wait for the complaints or the cases to be filed in our offices. So what we do is more on preventive. So kami ay pumupunta sa mga units ng Philippine Navy para sa kanila ipaalam at inculcate kumbaga ang mga pulisiya ng ating armed forces or ng Philippine Navy that of course we try to invite them and inculcate in them sense of commitment na tayo ay dapat ang aming ng battle cry is that we are committed to a lawful, harmonious work environment so that the Philippine Navy will be free from corruption, free from discrimination, and free from harassment. So ito po yung mga plans and programs na patuloy namin ginagawa at ginagampanan sa ating kasundaluhan.
Salamat, Katropang Glenn. Yes sir, thank you so much sir. Dahil ito po sa inyo pong mga effort at sa patuloy po ninyong panukala para po sa ating kasunduluhan. That's why the Filipino people and especially po sa ating pong mga kababayan ay patuloy pong nananalig at patuloy pong naniniwala sa serbisyo na ibinibigay po ng ating pong Armed Forces of the Philippines, especially ng Philippine Navy. It's because of the responsibility na inyo pong pinapakita sa ngayon at patuloy po ninyong ninanais pa na gawin sa ating pong mababayan at especially po sa ating pong mga sunduluhan. Sir, napakasarap pakinggan ang lahat po ng inyo pong mga nasabi at naipahayag sa hapon po ito na kung saan ang ating pong mamayang Pilipino ay patuloy po na makikiisa at patuloy pong makipagtulungan dahil sa patuloy pong serbisyo na ibinibigay po ng ating pong kasunduluhan, especially po sa Philippine Navy. Sir, by the way, dahil tayo po na konti na lang natitira pong oras at mayroon pa pong susunod na programa dito po sa ating pong himpilan ng radyo at sa ating pong programa at na tayo po napapanood sa TVQ2 channel, 107 channel sa Signal Cable. Sir, ano po ang inyo pong mensahe sa ating pong mga sailors at sa ating pong mga Marines ng ating pong Philippine Navy sa kanilang pong patuloy na serbisyo na inihandog po at sa ating pong mga kababayan at lalo na po sa ating pong institusyon? Salamat ka, Tropang Glenn. Pwede pa ba ako mag-request na ating pakinggan naman ang voice ng ating civilian human resource para malaman din ng ating mga kasundaluhan na hindi lang yung mga active military personnel natin ang sumusuporta sa pagpopromote ng professionalism, honest integrity sa kasundaluhan, kundi kasangga natin dito ang ating mga civilian human resource sa pag-advocate ng ating professionalism sa kasundaluhan at sa civilian human resource. So, pwede po ba natin pakinggan si Katropang Miss Laurente sa issue na ito? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, as a part of the civilian human resource, we are also engaged to what the Armed Forces of the Philippines, yung mga policy, yung mga rules and regulations. So we're also a part of this organization. So we're also Yes, sir. Yes. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. We're also here to support the Armed Forces of the Philippines and also to help them to solve all the siguro yung mga problems na meron sa Armed Forces of the Philippines. And ma'am, makaragdagan po ma'am, how the civilian employee o civilian human resource support the Philippine Navy in attaining its goal, especially in anti-corrupt, graft and corruptions na effort po na isinasagawa po o sa advocacy ng ating pong opisina, ma'am? I'm also engaged din po sa mga activities na meron din po ang OSPA. So kasama din po ako sa mga information drive, kasama rin po ako sa lahat ng activities na meron din po ang OSPA. So it's also a privilege for us na maging part din po ng this kind of organization po. Thank you so much, ma'am. At napakalaga po ng inyong pong part, lalo na po sa patuloy pong serbisyo na isinasagawa po ng ating pong institusyon. Kayo po ay may laki pong bahagi ang naiambag sa patuloy pong effort na ginagawa po ng Philippine Navy upang maging modernized pa
at maging sabi nating patuloy na maglingkod sa ating pong bayan. It is through the effort of Civilian Human Resource, ma'am, nakikita po natin ang success ng ating pong institusyon, especially po na inyong pong opisina, na patuloy pong maglago pa sa patuloy pong hangarin na tulungan po ang ating pong kasunduluhan at ang ating pong mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran. At sir, ano po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga sailors marines na nakantabay ngayon? At alam ko po, marami po sa ating pong mga kababayan, mga tropa ngayon na nakantabay sa inyong pong mensahe sa hapon po ito, sir. Okay, maraming salamat ka, Tropang Glenn, sa opportunity na ito. Una sa lahat, gusto kong i-congratulate ang lahat ng members ng Armed Forces of the Philippines for your dedicated service. Patuloy pong mataas ang trust rating sa atin ng publiko. Ibig sabihin ay tayo ay gumagawa ng tama at ating pinaninindigan kung anong sinumpaan natin as members of the Armed Forces of the Philippines. So we're happy that and thankful that you continue living by the standards set or as provided by the Code of Conduct and Ethical Standards for military personnel. So I'm proud of that, and din nagkukulang ang Armed Forces or the Philippine Navy para i-remind ang bawat isa sa inyo na tayo ay mamuhay ng tama, tayo ay mamuhay alinsunod sa ini-expect sa atin ng maraming tao, na tayo ay sumusunod sa Code of Conduct and Ethical Standards for military personnel. So ako ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo, sailors, marines, lahat ng airmen, kasundaluhan, na maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating bansa. Despite the challenges of this pandemic, makita naman natin na ating mga frontliners ay hindi natatakot para i-face or paglingkuran ang sambayan ng Pilipinas. So maybe at this juncture, I would like to just re-echo the guidance of our flag officer in command that all Philippine Navy personnel must be mindful and responsible of our actions, and we should understand and advocate professionalism, honesty, and integrity, as well as we sail together to a more professionalized, modern, multi-capable Navy that our maritime nation can be proud of. So, tulad ng sabi ng ating flag officer in command, as we receive modern equipment, hindi lang dapat modern ang equipment natin, kundi pati ang ating pag-iisip. Kailangan nating magbago para sa kabutihan, na tayo ay mas professional. Naintindihan natin ang ating mga tungkulin at dapat pinapakita natin na as member of the Armed Forces, tayo ay magandang inflow sa publiko. So ang panghuling message ko sa lahat ay tandaan po natin, tayo po ay dapat part ng solution. Tulad ng sabi ng programa ng DWDD, be the solution and not the problem. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Sir Reno, at kami po itaos puso ng papasalamat at patuloy na sumasaludo sa inyo pong serbisyo sa pangunguna po ni Sir Captain Norsal Di Maporo, Sir, Philippine Navy, MNSA, sa inyo pong walang sawang support na isinasagawa, especially po sa inyo pong mga advokasya na patuloy pong suportahan at ilayo ang ating pong mga kasunduluan sa maling landas at dalhin sa tamang landas na dapat nilang lakaran at patuloy na serbisyo sa ating pong mamayang Pilipino. Sir, maraming pong salamat at naway pagpalain kayo ng pong may kapal sa inyo pong patuloy na serbisyo sa ating pong bansa at lalo na po sa ating pong institusyon, sa ating pong Armed Forces of the Philippines. Sir, sa muli, sir, magandang hapon. God bless sa inyo pong lahat at patuloy po kayong ingatan at ilayo po sa mga kapamakan, especially po sa ating pong patuloy na laban kontra COVID-19. Maraming po salamat, sir, at God bless you, sir. Maraming salamat. Thank you. Alright, mga kababayan, ating pong nakapanayam at ating pong nakausap ang ating pong ilang mga opisyales ng Philippine Navy na kung saan ito po ay naging daan upang iparating sa ating pong mamamayang Pilipino na ang inyo pong Armed Forces of the Philippines ay patuloy po ninyong maasahan. Mga tropa, nakasama po natin si Captain Norsal D. Maporo, Philippine Navy MNSA, ang Deputy Chief ng OSPA Philippine Navy, at nakasama din po natin ang Commander na si Edwin R. Bigonya, Philippine Navy, ang Executive Officer ng OSPA Philippine Navy, at mga katropa, nakasama din po natin
ang ating pong isa po sa mga Civilian Human Resource ng ating pong na opisina na nakapanayam ang OWASP Philippine Navy. Walang iba po yung si Miss Maria Antoleta B. Laurente. At mga babayan, maraming pong salamat sa inyo pong walang sawang pagantabay at panonood dito po sa ating programa ng inyo pong Armed Forces of the Philippines ay patuloy pong maglilingkod at patuloy po ninyong maasahan saan mang panig ng bansa at patuloy pong maglilingkod para kayo po'y alalayan. Sa muli, magandang hapon at God bless us all. Ito ang inyong Armed Forces. Palatuntunang nagtatampok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa serbisyo ng sundalong Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Kilalanin ang mga kawal na naglilingkod sa bayan dito sa programang Nagbibigay daan sa bawat panig ng katotohanan. Ito